Sa nalalabing panahon bago ang kamatayan ng matandang Haring Ninus ay nagtalaga siya ng isang mamumuno sa buong kaharian ng Armenia. Siya ay walang iba kundi si Ara ang Makisig. Ginabayan ng husto ng matandang hari si Ara at gaya ng amang si Aram, naging paborito ni Haring Ninus si Ara. Naging bukambibig ng lahat ang kakisigan ni Ara hanggang makarating ito sa kaalaman ng isang mapaminsala at mapusok na babaeng nagngangalang Semiramis. Simula noon, ninais na ng reyna na mapasakamay niya si Ara. Kung makailang beses na ring pabalik-balik ang mga mensaherong pinadadala ni Reyna Semiramis sa Armenia, subalit hindi naman natinag si Haring Ara. Lantaran din niyang ipinahahayag sa mga mensaherong wala siyang katiting na nararamdaman para sa reyna at hindi kailanman nagbabago ng kahit na anong regalo ang kanyang pasya. Ang paulit-ulit na pagkabigo at pagpapahiyang ito mula kay Haring Ara ang nagdulot ng labis na puot sa reyna at isang araw, siya ay sumumpa na pababagsakin niya ang mapang-api. At walang galang na hari, nagsimulang tipunin ni Reyna Semiramis ang lahat ng kanyang mga alagad upang buong tapang na sumugod sa lupaing sakop ng walang pakiramdam at mayabang na hari ng Armenia. At gaya ng dati na niyang ipinahayag, ang kanyang pagsugod at paglipol sa mga tauhan ng Armenia ay hindi upang patayin si Ara bagkus makuha siya ng sapilitan at paamuhin ng sa gayon, matupad na rin ang matagal nang inaasam na pangarap ng labis na umiibig subalit laging bigo na si Reyna Semiramis. Ang ibigin siya ni Ara, ang Makisig, ang pagkabigo sa pag-ibig ni Reyna Semiramis ang naging sanhi upang lalong umigting ang kanyang puot para sa hari. Ang puot na ito ay halos lumalamon na sa kanyang pagkatao subalit patuloy pa rin niyang minamahal ang hari sa kabila ng nadaramang pagkamuhi rito. Gulong-gulo man ang isipan dahil sa magkahalong emosyon, nakuha pa ring ipangalan ng reyna ang kapatagan ngara na Apararat bilang pagbibigay-pugay sa hari. Nang magsimula na nga ang digmaan, inutusang mailigtas ang buhay ng hari. Subalit sa labanang naganap, nagapi ang mga kawal ng haring si Ara at maging si Yaman ay napatay din ng mga mandirigma ni Reyna Semiramis sa gitna ng labanan. Nang matapos ang labanan, nagtungo ang butihing reyna sa pinagdanakan ng dugo upang hanapin ang labing kanyang minamahal sa tumpok ng mga magigiting na kawal na nangamatay sa labanan. Iniutos ni Reyna Semiramis na ilagak ito sa isang espesyal na silid sa itaas na bahagi ng kanyang kastilyo, subalit, nang muling sumugod ang mga kawal ng Armenia laban sa hukbong Reyna Semiramis upang ipaghiganti ang kanyang kamatayan kanilang haring si Ara, nagwika ang Reyna Semiramis ng ganito. Iniutos ko sa mga Diyos na dilaan ang mga sugat ni Haring Ara, at siya ay mabubuhay ng muli. Sa makatuwid, ginawang lahat ng reyna ang lahat ng paraang nalalaman niya upang mabuhay lamang si Haring Ara. Sa tindi ng kanyang pagnanasa para sa Haring Armenia. Subalit nang magsimula ng mabulok ang katawan ng namayapa ng hari, ay iniutos ni Reyna Semiramis sa kanyang tapat na kawal na ihulog ang bangkay sa isang malalim na hukay at takpan ito. Pagkatapos itong maisagawa, palihim naman niyang pinagbihis ang isa sa kanyang mga tauhan, katulad na damit ng namayapang hari, at pinagkalat ang tungkol sa muling pagkabuhay ni Haring Ara sa pamamagitan ng pagsambit ng mga katagang. Dinilaan na ng mga Diyos ang ating mga samo at panalangin. Kung kaya't simula sa araw na ito at magpasawalang hanggan, sila ay nararapat lamang na ating ipagbuni at sambahin sa kadahilan ng sila ang tagapagdulot ng ating kaligayahan at tagapagpatupad ng ating mga kagustuhan. Nagpatayo rin si Reyna Semiramis ng bagong rebulto bilang pagpupugay sa mga Diyos. Ito ang kanya ring sinasamba at hinahandugan ng maraming mga alaina ni Haring Ara. Kalaunan ay kumalat na sa buong kaharian ng Armenia ang kanyang minamahal na si Ara, ang Makisig. Nang lumaon ay itinalaga ni Reyna Semiramis ang bata bilang pinuno ng lupain ng Armenia at pinagkatiwalaan niya ito sa lahat ng bagay.